Diyos ko, ano to? Ang daming pera. Kanino kaya mga perang to, Jairus? Hindi ko alam, Lovely. Kung sino man ang may-ari nito, sigurado ko, hinahanap niya na to ngayon. Jairus, alam ko na kung kanino tong mga to. Kanino? Sa atin. Ha? Anong sa atin? Anong ibig mong sabihin? Simula ngayon, tayo nang may-ari ng perang ito. Magiging milyonaryo na tayo, Jairus. Lovely, hindi sa atin ang perang to. Pag-aari ito ng ibang tao at kailangan natin tong ibalik sa tunay na may-ari. Ano? Huwag kang tanga. Ay nako, Jairus. Magpapakasal na tayo sa susunod na buwan, hindi ba? Kailangan natin ng pera para may pangkasal tayo at pangtayo na negosyo. Pero masamang kumuha ng mga bagay na hindi sa atin. Hindi natin to kinuha. Kasalanan niya nang nagwala dahil burara siya. Hindi pagnanakaw ang ginawa natin ito. Lovely, hindi pwede. Kailangan natin tong ibalik sa pulis. Teka, saan ka pupunta? Pupunta ako sa police station para isurrender ko tong pera. Baka this time, meron nang nag-report sa pulisya tungkol dito. Hindi ako papayag. Huwag kang tanga, Jairus. Walang mangyayari sa buhay mo kung magpapakabobo ka ng ganyan. Lovely, bitawan mo ang bag. Pinagtitinginan na tayo. Wala akong pakialam. Ako ang magiging asawa mo at kailangan mo akong sundin, Jairus. Kilala mo ako. Maraming lalaking manliligaw sa akin noon. Mayayaman. Pero ikaw ang pinili ko dahil mahal kita. Sa ganda kong to, kayang-kaya kong kumuha ng lalaking mayaman na kayang bumuhay sa akin at magbigay ng magandang buhay. Mapapakain niya ako ng masasarap na pagkain ng 3 beses sa isang araw. Mabibila ng mga damit at pang skincare routine ko. At higit sa lahat, matutulungan niya akong mag-travel sa kahit anong bansa, kahit saan. Kayang-kaya kong maghanap ng lalaking ganon. Pero ikaw ang pinili ko dahil mahal kita. Nabitawan ni Jairus ang bag dahil sa masakit na realisasyon na isinampal sa kanya ng nobya. Jairus, mahal na mahal kita at hindi kita kayang iwan. Pero kung gagawin mo to sa akin, baka iwan na kita. Isang malaking kalokohan ang ginagawa mong to. For once, gumawa ka naman ng desisyon na magpapabuti sa'yo. Delivery rider ka lang. Magkano lang kinikita mo dyan? 2,000 a day? Tapos, halos 14 hours ka pang nasa biyahe? Wala ka nang gaanong time sa akin? Hanggang kailan tayo magiging ganun, ha? Kailan pa tayo magiging financially stable? Jairus, ayoko ng ganung buhay. Kung ikaw, kontento na doon, pues ako, hindi. Hindi na nakaimik si Jairus sapagkat bigla siyang nanliit sa kanyang sarili. Pakiramdam niya, hindi niya deserving ang nobya. Pakiramdam niya, may point lahat ang sinasabi nito. Ganyan nga. Salamat. Dadalhin ko to sa bahay. Wag na wag mong ire-report sa pulisya, ha? Or else, maghihiwalay tayo. Alam ni Jairus na sa mga oras na ito ay may isang taong namomroblema sa tabi dahil nawawalan nito ng ganoong kalaking pera. Nais man niyang idulog sa pulisya ang pera ay wala na siyang nagawa sapagkat mahal niya ang kanyang nobya at ayaw niyang kontrolin ang desisyon nito. Dahil kapag ginawa niya ito, yun na rin ang katapusan ng kanilang pagmamahalan. Nako! Ay buti na lang, nakakuha ka ng kanyang kalaking pera, nako! Napulot namin ni Jairus sa kalsada, ma. At teka, bilangin natin. At binila nga nila ang pera. Diyos ko! 5,000,000 at 8,000. Ang laki naman ito. Sino kaya nagmamayari nito? Milyonaryo na tayo, anak! Opo, mama. Bigyan na lang natin si Jairus ng isang milyon para manahimik siya. Ano? Paanong mananahimik? Ano ibig mong sabihin?
Nagtalo kami kanina. Gusto niya i-surrender to doon sa pulisya. Kapag ginawa niya yon, maghihiwalay kami. Gagawin mo ba yon? Alam kong mahal na mahal mo ang lalaking yon. Oo. Gagawin ko yon. Kahit mahal ko siya, kung talagang mahal niya ako, hindi niya ako hahayaang maging mahirap habang buhay. At saka hindi naman namin to ninakaw Kusang binigay to ng Diyos sa atin. Napakabobo talaga ng lalaking yan. Hindi na nakapagtataka kung bakit pang bobo ang nakuha niyang trabaho. Abay, grabe ka naman, mahal. Delivery rider din naman ako dati. Pero hindi naman ako ganyan katanga. Ang ibig ko lang sabihin, basta, bobo talaga ang lalaking yan. Hindi nag-iisip. Abay, ikaw ba naman ang lapitan ng pera tapos lalayuan mo pa? O anong tawag doon? Hindi ba katangahan yon? Makakabili na tayo sa wakas ng house and lot, anak. Ay, anak, magkano naman bang ibibigay mo sa amin dyan? At saka, makakapag-outing na ba tayo nito sa Boracay? Alam mo naman, matagal na naming pangarap ang makapunta doon, hindi ba? Opo, ma. Huwag po kayo mag-alala. Isasama din natin sina lolo at lola. Isusulat ko na po kung paano natin ito paghahati-hatian. Teka. Huwag muna natin tong kalawin. Hintayin muna natin magdalawang linggo. Baka kasi may naghahanap dito at matuntun sa mga CCTV na tayo ang kumuha. Ay, oo nga no. May CCTV pa naman doon. Itago muna natin tong pera. Matapos noon, ay naglista na nga si Lovely kung paano nila paghahati-hatian ang perang yun. Good evening, sir. Heto na po yung order nyo. Salamat. Mukhang malungkot po kayo, sir Hindi ko po alam ang pinagdadaanan nyo, sir. Pero kapit lang po kayo sa Diyos. Maayos din po ang lahat. Salamat, brad Kailangan kong marinig ang mga salitang yan. Dahil sa totoo lang, binabalak na akong ipakulong ng kuya ko. Bakit naman po, sir? Pinagbibintangan niya akong ninakaw ko daw yung pera niya. Naku po, malaking problema nga po yan, sir. Bakit naman po niya kayo pinagbibintangan? Kung okay lang pong ikwento. Tara, pasok ka sa loob. Sa totoo lang, kailangan ko ng kausap at karami ngayon Mukhang mabuti ka namang tao, kaya hahayaan kitang makapasok dito sa kondo ko. Gusto ko pong nakikinig ng problema ng mga tao, sir. Kasi po, alam ko pong nakakagaan ng loob kapag may napagsasabihan ka po ng problema. Pinapasok ng lalaking nasa edad 40 na si Ivan, si Jairus, sa loob ng kondo at pinaupo ito sa sofa. Kayo lang po bang nakatira dito, sir? Oo, Brad. Ako nga po pala si Jairus. Ako naman si Ivan. Bakit po kayo pinagbibintangan na nagnakaw ng kuya niyo, sir? Ano kasi, ipinagkatiwala niya sa akin ang pera na sana pampaopera ng mama namin. Nasa ospital ang mama namin ngayon at nag-aagaw buhay siya. Kailangan namin ng perang yun para sa kanya Ang kaso, nawala yung 5 milyon kaya hindi ko alam kung anong gagawin. Pinaliwanag ko naman sa kanila na nawala yung pera. Pero ayaw nilang maniwala. Sinabi nila, ginamit ko daw sa kung saan-saan. Ganun po ba, sir? Naku, teka. 5 milyon po yung pera? Saan po ba yun nakalagay? Nakalagay yun sa isang bag. Ano po? Bakit ganyan ang reaksyon mo? Parang gulat na gulat ka. Wala po, sir. Medyo nagulat lang po ako. Inireport niyo na po ba sa barangay? O kaya naman po sa pulis? Baka po kasi may mga CCTV sa paligid kung saan nawala yung pera. Ayun na nga Hindi ko natanda kung saan ko naiwan yung pera. Sinabi ko naman sa mga pulis kung saang mga lugar ako dumaan at minomonitor na nila. Nai-report ko na sa kanila Ang kaso, 2 araw na. Pero wala pa rin silang update.
Yung kuya ko, galit na sa akin. Pati yung iba naming kamag-anak, hiyang-hiya na ako sa kanila eh. Kapag hindi ko nahanap yun, sigurado ko, tutuluyan nila akong ipakulong. Pasensya na po sir ah. Ano po bang kulay ng bag? Crocs yun na bag. Parang messenger bag. Kulay itim. Medyo kalakihan. At may keychain doon na I love Cebu. Dahil doon ko yun nabili. Nanindig ang mga balahibo ni Jairus dahil sigurado siyang yon ang bag na nakita nila ng nobya. 2 araw na ang nakararaan. Nahanap niya sa wakas ang lalaking nagmamay-ari ng pera. Pero hindi niya ito maipagtapat sa lalaki sapagkat iniisip niya ang magiging reaksyon ng nobya. Ganun po ba sir? Sana po mahanap niyo agad. Ay, Jairus, ipagdasal mo ko ha. Ang sabi nila, mas malakas ang prayer kapag ibang tao ang nagpipray para sa'yo. At mukhang mabait ka naman at malakas sa Panginoon. Kaya ipagdasal mo sana ako. Gagawin ko po yun, sir. Magandang araw po, Tito. Tita, nandyan po ba si Lovely? Ay, pasok ka iho. Nandito sa loob. Nabalitaan ko nga pala yung tungkol sa pagkakahanap nyo ng 5 milyon. Oo nga. Ano naman tong sinasabi ni Lovely? Na gusto mo raw isurrender ang pera sa mga pulis? Yun po ba, Tito? Opo. Naisip ko lang po yun eh. Bakit naman ganon, iho? Tsansa na natin yon para yumaman. Ikaw, ayaw mo bang gumanda ang buhay mo? Gusto ko naman po, Tito. Siyempre naman po. Ang kaso lang po, para sa akin pangnanakaw po yan. Ay, ano ka ba naman? Hindi naman tayo nagnakaw. Kusang dumating yun sa buhay natin. O sige. Umupo ka lang muna dyan sa sopa at ipagtitimpla kita ng kape. Ano bang gusto mong kape? Hindi na po, Tito. Busog pa naman po ako eh. Naparito lang po talaga ako para bisitahin si Lovely. Kung ganon, pumasok ka na sa kwarto niya. Sige po, Tito. Magandang gabi, mahal. Magandang gabi rin. Nasaan na yung pera? Itinago ko muna. Baka kasi malaman nila na tayong kumuha nun. Nabawasan nyo na? Hindi pa. Ganun ba? Nga pala, pwede ba akong matulog dito sa kwarto mo? Kahit ngayong gabi lang. Medyo pagod kasi ako ngayon eh. At inaantok na rin. Baka antokin ako sa biyahe pa uwi at maaksidente pa ako. Oo naman. Ikaw naman. Para namang hindi kita groom. Feel free to sleep lang. Talaga? Sige, salamat mahal ah. Mahal, kapag after 2 weeks, wala pa rin naghanap sa pera, iurong natin ang kasal para mas maging bonggang kasal natin. Gusto ko ng kasal na talagang kaiingitan ako ng mga kaibigan ko. Lalo na si Tanya. Naku, pinagtawanan ako nun nang malaman niya sa barangay lang tayo ikakasal. Ganun ba? Sige, titingnan natin. Ang tamad-tamad ng reaksyon mo. Parang hindi ka excited. Huwag mong sabihin na konsensya ka pa rin hanggang ngayon. Ganun na nga mahal eh. Pasensya ka na mahal. Alam kong simula nang makilala kita, napakatapat mong tao. Naalala ko nung kumain tayo ng fishball, tapos umalis tayo nang hindi nagbabayad. Tapos, saka lang natin naalala na hindi pa pala tayo nagbabayad nung malapit na tayo sa terminal. Pero kahit napakalayo na natin, binalikan mo pa rin yung tendero para magbayad ka ng fishball. Ganun ka ka-honest. Ganun ba? Hindi ko na maalala yun eh. Tingnan mo. Normal lang kasi yun sa'yo. Kaya madali mo makalimutan. Pero para sa akin,
Hindi ko yun makakalimutan. Sobrang na-amaze ako sa'yo noon. Sobrang na-amaze ako noon sa'yo. At yun din ang isa sa mga rason kung bakit sinagot kita. Sobrang manghang-mangha ako sa katapatan mo. Kahit na nililigawan ako ni na Joshua at Zach na sobrang mayayaman, ikaw pa rin ang pinili ko. Dahil alam kong magiging loyal ka sa akin at hindi mo ako ipagpapalit kahit kanino. Salamat dun ah. Kaya, pasensya na kung nahihirapan kang magdesisyon ngayon. Alam kong hindi madali ito para sa'yo. Pero huwag kang mag-alala. Hihingi ako ng tawad sa Panginoon dahil hindi ko ibabalik tong pera at idamay pa kita. Oh, bakit hindi ka sumasagot? Kailangan ko bang sumagot? Pasensya na. Inaantok ako eh. Sige na, matulog ka na. Maaga pang biyahe mo bukas. Anong oras ang biyahe mo bukas? 4:00 ng umaga. Ang aga-aga mo talagang magbiyahe. Alam mo naman, kailangan natin mag-ipon ng malaki. At saka, gusto ko ng madaling araw dahil hindi traffic at hindi mainit. O sige na, pahinga ka na muna. May pera pa naman tayo dyan eh. Sige na mahal. I love you. Sweet dreams. Nako, umaga na. Anong oras na ba? 8:30 a.m. na pala. Ay, wala na palang mahal ko. Bumiyahe na siguro. Nag-agahan na muna siya kasama ang mga magulang sa kusina ng bahay. Oh, pero napag-usapan niyo ni Jairus, anak? Ayon, mukhang tinanggap naman niya desisyon natin na kunin ng pera. Teka. Nandyan pa ba siya? Wala na po. Bumiyahe na. Paggising ko, wala na siya eh. Ano? Yung pera? Nasa loob. Nandyan pa. Abay, sigurado ka. Baka mamaya kinuha niya na. Hindi naman siguro, ma. Hindi niya kukunin yon dahil alam niya kung anong gagawin ko kapag ginawa niya yon. Malay ba natin kung anong tumatakbo sa utak niya? Paano kung suluhin niya yung 5 milyon? Ayaw niyong mag-share sa atin, di ba? Hindi po niya gagawin yon. Alam niyo kung gaano katapat ang lalaking yon. Yun ang nagustuhan ko sa kanya eh. Pero sometimes, naiirita din ako kapag masyado siyang honest. Nakakapikon eh. Tingnan mo nga ron. Para lang makasiguro. Tiningnan ni Lovely ang kabineta ng kanyang kwarto kung saan niya itinago ang bag na kinalalagyan ng 5 milyon. Diyos ko! Nasaan na yung maleta? Dito ko lang yun nilagay. Teka, hindi kaya... Oh, Lovely. Nandyan naman ba? Pa, wala na rito yung bag. Ano? Ay, Diyos ko naman! Paano wala? Saan mo nilagay? Dito ko lang yun niligay sa bag eh. At saka, hindi naman tayo pinasok. Kasi kung pinasok tayo, nandiyan lang ang cellphone ko. Naka-charge. Kitang-kita yon. Kitang-kita yon kung mayroong mang magnanakaw. Hanapin mo na lang dyan. Abay, kapag hindi natin nahanap, alam na natin kung sinong kumuha nun. Walang iba kung hindi yung magaling mong boyfriend. Tatawagan ko siya. Hello, mahal. Jairus, taputin mo ko. Kinuha mo ba yung pera? Mahal, pasensya na. Mahal na mahal kita. At sana respetuhin mo ang desisyon ko. Pero kailangan natin tong ibalik sa may-ari. Dahil inakusahan siyang ninakaw niya ang pera. Para daw yun sa pagpapagamot ng nanay niya. Ano? Ano ba sa tingin ng ginagawa mo, ha? Ginagawa ko ang tama, Lovely. Pasensya ka na talaga. Ibababa ko na to.
Wait! Wait, wag mo munang... Jairus? Jairus! Oh, ano anak? Pinatayan niya ako ng cellphone! Eh ano pang hinihintay mo? Tawagan mo ulit! Heto na nga eh! Ano ba? Sumagot ka! Pinatayan tayo ng phone! Oy, nasan daw siya ngayon? Malay ko! Kung nasa ng hayop na yon, Abay, napakatarantado talaga ng lalaking yan, ano? Sinira niya ang buhay natin! humanda sa akin ang lalaking yon. Maraming salamat, Brad. Utang na loob ko itong pagsauli mo sa akin ng pera. Hindi mo alam kung gaano ko kasaya ngayon. Wala pong anuman, sir. Hindi ko akalain na sa dinami-dami ng tao sa mundong ito, ikaw pa pala ang nakapulot nitong pera. Opo, sir. Mapagaling po sana ang mama niyo ng mga doktor. Ivan, pasensya na at pinagbintangan kita na ninakaw mo ang pera. Pagpasensyahan mo na ako kung nahusgahan kita kaagad. Wala pong problema, kuya. Siya nga po pala. Ito po pala yung nakahanap ng pera. Jairus, siya pala yung kuya ko. Kamusta po, sir? Magandang araw po. Magandang araw din sa'yo. Maraming salamat sa pagsasauli mo ng perang ito. Hindi mo alam kung gaano ka-importante sa amin ang perang ito. Ano bang pwede namin gawin para masuklian namin ang kabutihan mo? Hindi na po. Masaya na po ako sa pagpapasalamat nyo. Hindi pwede. Teka, ito, 10,000. Tanggapin mo na. Paraan namin ito para sa pagpapasalamat sa'yo. Hindi na po. Hindi na po talaga. Sige na, Jairus. Tanggapin mo na. Malaking tulong rin yan sa'yo. Huwag ka nang mahiya. Kami ang mahihiya kung hindi namin masusuklian ang kabutihan mo. Ganun po ba? Pero, salamat po ah. Okay lang talaga sa akin. Sige na, kunin mo na. Wala nang nagawa pa si Jairus kung hindi ang tanggapin nito sapagkat ibinulsa na ito ng kapatid ni Ivan sa kanyang bulsa. Sige Ivan, aalis na ako. May meeting pa akong dadaluhan. Jairus, maraming salamat uli ha. Sige na, mauna na ako. Sige po sir. Maraming salamat din po dito sa regalo nyo. Nasaan ang pera? Lovely. Mahal. Huminahon ka. Ang sabi ko, nasaan ang pera? Sinauli ko na sa may-ari. Walang iya ka. Napakagago mo talaga, Jairus. Ang tanga-tanga mo. Ang tanga mo talaga. Ang tanga mo. Patawarin mo ko, mahal. Pero, hindi kaya ng konsensya ko. Ang kunin yun at hindi ibalik sa kanya. Kailangan niya yun para sa pagpapagamot ng nanay niya. Maghiwalay na tayo. Mahal naman, huwag kang magdidesisyon ng padalos-dalos. Alam kong masakit ito para sa'yo. Pero pag-usapan na lang natin to after ng ilang araw. Kapag okay ka na. Kapag okay na ako, hinding-hindi ako magiging okay matapos ang ginawa mo ito sa akin. Maghiwalay na tayo dahil wala kang kwentang lalaki. You don't deserve me. Wala kang mararating sa buhay at wala akong mapapala sa'yo kung walang patutunguhan ang buhay ng lalaking mapapangasawa ko. Mahal naman, dahil lang doon, hihiwalayan mo na ako. Oo, Mahal mo ba talaga ako? oo, mahal kita. Pero ngayon, hindi na. Inubos mong pasensya ko. Wala akong mapapala sa'yo. Ayokong magaya kina Rosana at Cindy na palamunin ang mga asawa. At ikaw, magiging ganun ka rin. Isang kahig, isang tuka. Wala kang mararating. Yan ang tandaan mo, Jairus. Unless, maibalik mo sa akin ang pera. Wag na wag mo akong kakausapin. Naiintindihan mo? Oh, Jairus, anong problema niyang si Lovely? Abay, bigla na lang nagwawala. Anong pera bang sinasabi niya? Ma,
May nahanap po kasi kaming pera. 5 million. Nagalit siya dahil sinauli ko yung pera sa tunay na may-ari. Kaya ngayon, nakikipaghiwalay siya sa akin. Ano? Oh, Diyos ko naman. 7 years ang relationship ninyo. Masisira na lamang dahil doon? Ikakasal na kayo sa susunod na buwan, anak. Ma, hindi lang naman yung tungkol sa haba ng relasyon. Tungkol ito sa pera. Gusto niyang maging mayaman ng ganong kabilis. Pero ayoko. Hindi ko yun kaya. Anak, huwag kang malungkot. Tama ang ginawa mo. Yan ang lagi kong itinuturo sa'yo. Magmula nang maliit ka pa lamang. Kung gusto ka na talaga niyang hiwalayan, hayaan mo siya. At saka, baka naman kaya niya lang nasabi yon dahil sa kanyang emosyon. Baka naman hindi talaga yun ang gusto niyang sabihin. Sana nga po, Ma. Bigyan mo lang muna siya ng oras na makapag-isip. Sige po. Magandang araw po, tita. Kamusta po si Lovely? Why, ang kapal naman ang mukha mong magpakita pa rito, Jairus! Matapos ang ginawa mong kagaguhan sa amin! Patawad po, tita. Huwag mo akong tawaging tita! Dahil simula ngayon, hindi na kita magiging manugang! Umalis ka na rito. Dahil kung hindi, mapapatay kitang lalaki ka! Tito, gusto ko pong kausapin si Lovely. Wala na rito si Lovely. Nasa date siya ngayon. Ano po? Ano pong date? Ano? Ay, anong date? Napakatanga talaga nito! Hindi mo ba alam ang ibig sabihin nung nasa date siya? Huwag ka na magtanga-tangahan dyan, Jairus. Alam mo kung anong sinabi niya sa amin? Hiwalay na kayo ni Lovely. At si Lovely, may kadate na siyang iba. Mag-move on ka na lang. Tutal, kasalanan mo naman talaga kung bakit kayo naghiwalay. Saan po sila nag-date? Doon siya nakipag-date sa lugar kung saan ka nag-propose para sa kasal nyo. Nandun siya, kasama yung kadate niya, yung mayaman at nag-iisip. Sige po, Tito. Tita, aalis na po ako. Susundin ko lang po si Lovely doon. Ay, sus naman talaga, oo. Ay, napakabobo! Nasaan na ba si Lovely? Bakit siya nagkikipag-date sa ibang lalaki? Ayun siya. Lovely! Ano ba? Tara na! Umuwi na tayo! Bitawan mo nga ako! Pare, anong ginagawa mo sa kadate ko? Boyfriend niya ako. Ikakasal na kami sa susunod na linggo. Ano ba? Break na tayo. Hindi ka ba nakakaintindi, ha? O talagang ang tanga-tanga mo lang? Huwag kang makialam dito. Away to ng magnobyo. Pare, bitawan mo sabi siya eh. Gusto mo bang tumawag ako ng pulis? Lovely! Mahal! Paano ang kasal natin? Ganun lang ba kadali yun para sa'yo? Para ipagpalit mo ng dahil sa pera? Huwag kang umiskandalo dito, Jairus, ha? Nakakahiya ka! Daylan, tara na. Umalis na tayo rito. Baka kung ano pang gawin sa atin ng lalaking yan. Teka, hiwalay na ba talaga kayo, Lovely? Oo, hiwalay na kami. Ikakasal na dapat kami. Pero ayoko na sa kanya. Dahil napakabobo niyan. Tara na. Huwag na tayong mag-aksay ng oras sa lalaking yan. Lovely, iiwan mo talaga ako? Pare, tumahimik ka nga dyan. Hiwalay na kayo. Ipinagpipilitan mo pa rin yung sarili mo. Magkaroon ka naman ng kahit kaunting respeto dyan sa sarili mo. Hindi ikaw ang kausap ko. Kaya manahimik ka. Huwag mong pagsasalita ng ganyan si Dylan, ha? Ang basurang gaya mo. Ang lakas ng loob na sigawan si Dylan. Ikumpara mo yung sarili mo sa kanya. Hindi ko na yan kailangang isa-isahin pa. Dahil alam mong wala kang lamang sa kanya. Mula hitsura hanggang talino, walang-wala ka sa kanya. Kaya pwede ba, ha? Tantanan mo na ako. Kung hindi, kakasuhan kita ng stalking. Itatak mo dyan sa maliit mong kokote na hiwalay na tayo. Paano ba yan, pare? Let's go, Lovely.
Ilang araw ang lumipas, masakit pa rin para kay Jairus ang kanilang paghihiwalay ng nobya. Hello? Hello? Si Ivan to. Kamusta ka na? Heto. Papauwi na ako galing sa deliver. Ganun ba? Nasa restaurant kasi ako ngayon eh. Iimbitahan sana kitang kumain. Ay sige po! Libre niyo po ba? Oo naman. Basta ikaw pa. Punta ka lang dito sa Jollibee, sa may Flower Road. Nako, sakto. Papunta na po ako dyan. Nadadaanan ko po yan kapag uuwi na ako. Tamang-tama pala. Sige na, ibaba mo na yan at baka maaksidente ka pa. Kita-kits, sir! Jairus, I'm here. Nandyan po pala kayo, sir. Oo, maupo ka na. Teka, parang namamaga yata ang mata mo. May problema ba? Yan po ba? Medyo napuwing lang po ako. Napuwing? Hindi ganyan ang napuwing. You can talk to me pag may problema ka. Hindi ka naman iba sa akin eh. Ay, salamat sir ah. Kahit hindi tayo ganun magkakilala, pakiramdam ko, matagal na tayong nagkakilala. Oo naman. Gusto kong maging kaibigan ka dahil hangang-hanga ako sa katapatan mo. Ang totoo niyan, gusto kitang gawing assistant. Gusto ko ng assistant na mapagkakatiwalaan. Teka, may problema ba sa bahay niyo? Ay, hiwalay na po kami ng nobya ko, sir. Ikakasal na sana kami sa susunod na linggo. Kung matuloy lang ang kasal namin. Nako, I'm sorry to hear that. Pwede ko bang malaman kung bakit? Kung okay lang sa'yo. Kung ikikwento mo. Okay lang naman, sir. Dahil po to dun sa sinauli kong pera. Anong ibig mong sabihin? Ang totoo po niyan, pinagbantaan ako ng nobya ko na kapag sinauli ko yung pera, hihiwalan niya ako. Pero, hindi ko siya sinunod. Kasalanan ko naman eh. Hindi mo kasalanan. Hindi siya kawalan sa buhay mo. Kung ganun lang kababaw ang rason niya para hiwalayan ka, ang ibig sabihin, may ibang babaeng hinanda ang Diyos para sa'yo. Someone much better kaysa sa kanya. Gusto ko nga lang din pong maging positive. Yan lang ang iniisip ko para kahit papano, gumana ang loob ko. Jairus, huwag ka sana magsisi sa ginawa mong yun. Dahil alam mo, sobrang importante sa amin ang perang yun. Sir, hindi ko po yun pinagsisisihan. Dahil alam ko pong tama yung ginawa ko. Ang kaso, nakakasama ng loob ang mga sinabi ng nobya ko. At pati ang pamilya niya. Ano bang sinabi sa'yo? Wala raw po akong mararating sa buhay. Dahil napakatanga ko raw. Ako na nga raw po yung nilalapitan ng pera. Ako pa itong tinakbuhan yun. Ang bilis niyang makahanap ng ibang lalaki. Ganun lang niya ako kadaling palitan. Dahil lang sa ginawa kong yun. Tama naman yun. Pasensya ka na ha. Nasira ko pa tuloy yung kasal niyo. Kasalanan ko ito. Dahil burara ako. Hindi po sir. Hindi naman po sa ganun. Lahat naman tayo nakakawala ng mga bagay. Paano kaya ako makakabawi sa'yo? Kahit wag na po sir. Nakabawi naman po kayo sa akin eh. Di ba po, binigyan niyo na ako ng pera? Alam ko na. Nakagraduate ka na ba ng kolehiyo? O kaya naman high school? Third year college lang po at tinapos ko sir. Business administration po. Kasi hindi ko po natuloy. Gawa po ng walang pera. Kailangan rin po ako ni mama. Nako, isang taon lang naman pala eh. Sayang. Patunayan mo sa ex mo na mali siya ng pagkakakilala sa'yo. Ang kaso po, kailangan ko pong mag-provide kay mama.
hindi na ako pwedeng mag-aral. Ano ka ba naman? Kukunin kitang assistant kung okay lang sa'yo. Tuturuan kita ng mga dapat mong gawin. Okay lang po ba? Tingin niyo po, magagawa ko po yung ipapagawa niyo. Nakakahiya naman po kung hindi ko yun magawa bilang assistant niyo. Dahil lang gusto niyo makatulong. Alam mo, kung patuloy kang mahihiya sa buhay, yan ang hahadlang sa'yo para guminhawa ang buhay mo. Kalimutan mo na yung sinabi ng ex mo na hindi ka aangat sa buhay dahil lang sa katapatan mo. Mali yun. Hindi ka aangat sa buhay kung palagi kang mahihiya at hindi magtitake ng risk. You need to try to go out of your comfort zone. Tama po kayo, sir. Ano po bang gagawin ko? At magkano po ba ang sasahurin ko sa pagtatrabaho ko sa inyo? Ayos lang ba sa'yo? 20,000 per month. Tapos, 4 hours ka lang kada araw. Tapos magpapatuloy ka ng pag-aaral. Sagot ko na ang tuition mo. Sagot ko na ang tuition mo. At lahat ng babayaran mo sa school. Ipapasok din kita sa scholarship program ng kakilala ko. Totoo po ba, sir? Sa totoo lang po, sobrang nakakahiya pong tanggapin ang tulong niyo, Sir Ivan. Ganito lang po, kapag nakagraduate na ako ng kolehiyo at nagkaroon ng sariling trabaho, gagawin ko ang lahat para masuklayan po ang kabutihan niyo sa akin. Ganyan nga, hindi masamang deal yan. So, paano po ba? Anong una kong gagawin? Pag-usapan natin yan. Pero, kakain muna tayo. Ma, dumating na ako. Mukhang good mood ka, anak ah. Kumain ka na ba? Initin na lang natin yan bukas. Ay, bakit mukhang good mood ka ngayon, anak? Si Sir Ivan po kasi, Hmm, gusto niya akong tulungan sa pag-aaral. At bibigyan din niya ako ng trabaho. Bilang assistant niya. 20,000 pesos daw po kada buwan. Tapos, 4 na oras lang daw ako magtatrabaho. totoo ba yan? Teka, ano bang trabaho ng Sir Ivan na yan? Marketing manager po siya. Sa isang kumpanya. Pero, meron din po siyang negosyo sa mall. Nahihiya nga po ako eh. Eka ko, malaking tulong na rin ito para sa akin. Lalo pat, makakapagtapos na ako ng pag-aaral. At saka, babayaran ko naman po siya kapag mayroon na po akong high-paying job after ko makagraduate. Ay naku, napakabuti naman yung Sir Ivan na iyan. Sinabi ko naman sa iyo anak, hindi ba? Sinusuklian ng Diyos sa mga mabubuting gawa natin. Kaya heto tayo ngayon. Sinusuklian ka na niya. Pagbutihan mo ang pag-aaral mo ha. Ipakita mo kay Lovely na maling-maling iniwan ka niya. Sa totoo lang po ma, ayoko na pong isipin si Lovely. Dahil mahal ko pa rin po siya. Gusto ko na po siyang kalimutan. Hindi siya ang magiging inspirasyon ko. Kaya gusto ko makapagtapos sa pag-aaral. Gusto ko tong gawin. Para po sa sarili ko. At para po mabigyan ko kayo ng magandang buhay. Yung ginawa kong pagsauli ng pera ma, kayo ang dahilan nun. Tinuruan niyo ako ng magandang asal. Magmula po nung bata pa ako. Siguro, kung iba ang nanay ko, baka po lumaki rin ako ng ibang paraan. Kaya maraming salamat ma. Walang sinayang na oras sa Cyrus. Nag-enroll siya sa dating niyang pinapasukang eskwelahan. At ngayon nga ay nasa 4th year college na siya sa kursong Business Administration. Pinagbuti niyang pag-aaral kasabay ng kanyang pagtatrabaho bilang assistant ni Ivan. At mula sa pagiging assistant, na-promote siya bilang manager sa negosyo nito sa mall. Oh! Gusto niyo akong gawing manager ng business niyo? Bakit hindi? Sa loob ng 5 buwan mong pagiging assistant ko, napatunayan ko na magaling ka. Marami ka pang kayang gawin na hindi mo alam na kaya mo pala. At bukod doon, kailangan ko ang honest at loyalty mo.
Kaya tinanggal ko na ngayon yung manager ko dahil hindi maganda ang pamamalakad niya sa negosyo ko. Ganun po ba, sir? Sigurado pa talaga kayo na kaya ko? Baka kasi malugi ang negosyo niyo dahil hindi ko kayang i-manage ng mabuti. Ano ka ba? Business Administration ang kurso mo. Alam kong marami kang matututunan sa kurso mo. I-apply mo lang yun sa negosyo ko. Malay mo, ikaw pala ang magpapayaman sa negosyo ko at magkaroon tayo ng mas marami pang branches sa buong bansa. Baka nga sa ibang bansa pa eh. Naku po, nakaka-pressure naman to, Sir Ivan. Pero magtitiwala ako sa pagtitiwala niyo sa akin. Gagalingan ko po. Nang sumunod na linggo, si Jairus nagsimula ng maging manager sa negosyo ni Ivan. Isa itong hardware store kung saan nagbebenta sila ng mga gamit sa construction at iba pang paggawa ng mga disenyo at interior sa kwarto. Noong una, aminado siyang hindi ito madali. Ngunit habang tumatagal siya sa posisyon, ay napagtanto niya kung bakit hindi gaanong malaking benta ng store. Dahil dito, kinausap niya si Ivan at nag-propose ng kanyang bagong ideya. Si Ivan naman, walang pagdadalawang isip na sinunod ang lahat ng proposals ni Jairus. Makalipas lamang ang 2 buwan, kitang-kita ang laki ng itinaas ng sales ng tindahan, bagay na labis na ikinatuwa ni Ivan. Sabi sa'yo, Jairus kayang-kaya mo. Dahil sa changes na ginawa natin at pati na rin sa marketing, napataas natin ng 50% ang sales ng store. Mas magaling ka. Mas magaling ka pa yata sa akin na marketing manager Salamat sa Diyos at naging maganda ang resulta ng proposal ko. Malaki talaga ang utang na loob ko sa'yo, Jairus. Hindi mo lang alam kung gaano kalaking bagay ito para sa akin. Nga pala, kailan ang graduation mo? In the next 2 months po, sir. Kung okay lang sa'yo, gusto mo bang ipagpatuloy ang pagiging manager sa store ko? Baka naman, kapag nakagraduate ka na, bigla mo akong iwan. Hindi ko po yan gagawin, sir. Malaki ang utang na loob ko sa inyo. Hanggat nabubuhay ako at hanggang may negosyo kayo, palagi po akong tutulong sa inyo. Dahil alam kong wala ako sa posisyon ko ngayon kung hindi dahil sa inyo. At wala ka rin sa posisyon mo ngayon kung hindi dahil sa katapatan mo. Kaya wag mong i-credit sa akin ang lahat. Ikaw ang may gawa ng lahat ng ito sa'yo. Tapat ka at matalino. Dapat maging proud ka sa sarili mo. Congratulations, anak! Nakapagtapos ka na rin sa wakas. Hindi mo lang alam kung gaano kasaya si Mama dahil sa narating mo. At salamat din po sa inyo, Sir Ivan. Habang buhay naming tatanawing utang na loob itong ginawa mo para sa anak ko. Walang anuman po, Tita Maya. Maraming salamat din po dahil sa pagpapalaki niyo ng tapat kay Jairus. Ang totoo, dapat nga po akong magpasalamat sa inyo Ay nako, ano ka ba? O ay siya, tara na. Kumain na tayo, Jairus. Dalhin mo na sa labas itong mga pagkain para makakain yung mga kapitbahay. Sige po, Ma. Tutulong na po ako, Tita. Naku, nakakahiya naman. Bisita ka dito. Kayo naman, Tita. Parang nakakabatang kapatid ko na si Jairus Sa loob ng lagpas 1 taon nilang pagiging magkakilala, parang magkapatid na ang turingan nila sa isa't isa. Naging malapit si Ivan sa ina ni Jairus at naging malapit din naman si Jairus sa mga kapatid ni Ivan, maging sa mga magulang nito. Hindi na iba ang turingan nila sa isa't isa. Kung minsan pa nga, binibisita sila ng mga magulang ni Ivan sa bahay nila at nakikipagkwentuhan para magkaroon ng bonding. Sa mga sumunod pang taon, hindi na maikakaila ang labis na paglago ng negosyo ni Ivan dahil sa genius marketing na si Jairus. Dahilan upang ang isang hindi kilalang store ng negosyante ay lumaki pa hanggang sa magkaroon nito ng 5 branches sa
sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Lahat ay kanilang pag-aari. Sir Ivan, good news! Ano yung good news mo, Brad? Di ba, nag-post ako sa Facebook ng mga gustong mag-franchise ng store natin. Oh, anong meron? Mayroon pong 10 nag-inquire. 4 po sa kanila gusto akong kausapin ng personal para mapag-usapan kung paano ba ang magiging setup ng franchise. Totoo ba yan, Jairus? Teka, baka it's too early to celebrate. Especially, wala namang namimirmang deal. Kaya nga po Sir Ivan Pero, hindi ko po maiwasang ibalita kaagad sa inyo. Dahil sobrang excited ko po. Huwag kayong mag-alala. Gagawin ko po ang best ko para makonvince sila na mag-franchise. Kung sakaling mapapirma mo sila ng kontrata, sigurado, mas lalago pa itong business ko. Lalo pa tayong yayaman. Sige na sir, gagawa lang po ako ng presentation para maipakita ko po sa inquirers ang dapat nilang malaman. Galingan mo ha. Talaga pong gagalingan ko, sir. Oh, bakit malungkot ka ngayon? Ay, kasi po, Sir Ivan. It's okay, Jairus. Mukhang hindi mo naman yata sila napapirma ng kontrata. Okay lang yan. Marami pa namang next time. Joke lang, sir! Napapirma ko silang lahat ng kontrata! Seryoso ka ba? Opo, Sir Ivan. Pirmadong-pirmado na. No way. Impossible. Posibleng-posible, Sir Ivan. Naging mabilis sa mga ganap sa buhay ni Jairus at Ivan. Kung dati ay kapipirma pa lamang ng 4 na franchiser sa kumpanyang itinayo ng negosyante, ngayon ay parami na ng parami ang nag-i-inquire sa kanila upang mag-franchise. Ito ay naging dahilan upang lalo pang tumaas ang sales nila ng 5,000%. Sa loob lamang ng 7 taon, ang kumpanya ay meron ng 20 branches sa Metro Manila at sa mga karatig na probinsya at may plano pa silang palawakin ito sa Visayas at sa Mindanao. Si Ivan, na dating marketing manager sa isang kumpanya, ngayon ay meron ng sariling kumpanya at siya na mismo ang CEO at president. Si Jairus naman, nakaalalay sa kanyang mga desisyon. Sa bawat gagawing desisyon ni Ivan, sinisigurado niyang hinihingi niya muna ang opinyon ni Jairus para itong business advisor sa kanya. At the same time, ginagawa niya rin itong vice president. At the same time, ay ginawa niya na rin itong vice president ng kumpanya. Dahil sa angkin nilang galing sa pagninegosyo, napalevel up nila ang dati nilang maliit na establishmento na ngayon ay isa na itong ganap na kumpanya na kung saan binubuo ng mga leader at empleyado. At sa ngayon, umaabot na ng 1,000 ang kanilang mga empleyado at ang kanilang main building ay nakatayo sa McKinley Hills, Taguig. Ay wow! Talaga bang para sa atin ang bahay na ito, anak? Opo, ma. Ipinatayo ko po ito sa halagang 15 million. Alam ko, matagal nyo na itong gusto. Magkaroon tayo ng isang ingranding bahay. Kaya, eto na ma. Diyos ko, 15 million? Ay, saan ka naman kumuha ng ganong kalaking pera? Ganun ba talaga kalaki ang kinikita ng kumpanya ninyo? Mas malaki pa ron, ma. Kaya, wag po kayong maghihinayang. Ay, Diyos ko, napakalaki. At nako, may swimming pool pa, may kotse pa. Ay, maraming salamat anak. Kahit kailan, hindi ko inaasahan na mararating mo ang ganito kataas. Kung nandito lang sana ang papa mo. Salamat po sa inyo, ma. Pero kailan ka naman mag-aasawa? Kapag nag-asawa ka, pwede bang huwag na kayong bumukod? O huwag kang mag-alala, hindi ko naman kayo pakikialaman na magiging asawa mo. Ayoko lang mamuhay na mag-isa.
At saka, para makapiling ko rin ang magiging mga apo ko. Alam mo na, tumatanda na ako. Katunayan po, ma. Meron na akong nobya. 2 linggo na po kami. Pero, matagal ko rin siyang niligawan. Ganun ba? Paano naman kayo nagkakilala? Nagkakilala po kami sa tren, ma. Bale, nalaglag po ang wallet ko sa tren. Tapos sinauli niya. Late na po kasi ako nun. Kaya pinili ko mag-tren kesa magkotse. Nako, ipakilala mo naman sa akin ang babaeng yan. Alam na ba niyang mayaman ka? Ay, sa katunayan po, ma. Hindi pa. Hindi ko pa po sinasabi sa kanya na mayaman ako. Ayoko po kasi na dumepende siya sa akin sa kung anong meron ako. Kagaya na lang ni... Anyway, sige na po, ma. Pupuntahan ko lang po yung nobya ko. Kakain lang kami. Umalis si Jairus at nagtungo sa restaurant. Pagpasok niya sa loob, hinanap niyang nobyang si Elaine na ngayon ay nakaupo sa isang seat. Maya-maya pa ay may dumaan na isang babae at ang babaeng yun natabig ang lamesa ni Elaine, kaya naman ang basong naroon ay natapon sa damit ng babae. Ano ba? Umayos ka nga? Diyos ko, nabasa tuloy ako. Excuse me, bakit akong sinisisi mo? Ikaw ang nakatabing ng table. At sumasagot ka pa. At saka 5-star restaurant to, ha? Bakit ang isang gaya mong peklatin nandito sa loob ng restaurant? How dare you? How dare me? Ang lakas ng loob mong insultuhin ako. Hindi mo alam ang pinagdaanan ko sa buhay. At hindi mo alam kung saan ko nakuha ang mga peklat niyan sa braso ko. Kaya wala kang karapatang insultuhin ako ng ganyan. Akmang sasampalin ni Lovely si Elaine, ngunit sinalo ni Jairus ang kamay ng babae. Tama na yan, Lovely. Jairus? Jairus, nandito ka na? Kilala mo siya? Oo, siya lang naman ang ex kong gold digger. Bitawan mo ako? Ano sabi mo? Gold digger? At anong ginagawa mo rito? This restaurant is exclusive only for rich people. Wala kang karapatang itapak yung madumi mong paa. Lovely, it's been almost 10 years. Pero hindi ka pa rin nagbabago. Hindi pala. You change a lot. Mas sumama pa ang ugali mo. Dahil ba yun sa umangat-angat lang ang buhay mo? Yes! And I am about to get married to someone who deserves me. At nakakaawa siya. Dahil nagpabulag siya sa itsura mo. Dumating ang isang lalaki na siyang groom ni Lovely. Ito ay si Rico. Honey, come here. May mga nabubuli sa akin dito. Look at them. Sir Jairus? Oh, ikaw pala. You're from IT department, right? Yes po, Sir Jairus. Ano pong ginagawa niyo rito? What? Magkakilala kayo? Siya ang vice president ng kumpanya namin. What happened here? Ikaw ang boyfriend ni Lovely? Kilala niyo po si Lovely? Yes, I know her very well. Siya ang boss mo, honey? Paano nangyari yon? Ano ka ba? Siya ang nagsisilbing business advisor ng CEO at president ng company. At the same time, siya ang vice president. Rico ang name mo, right? If I remember correctly. Yes po, sir. Ano kasi, nag-eskandalo kasi si Lovely a while ago. And she insulted us. She told us na hindi namin deserve na narito kami. Can you please tell her to know her place? Pasensya na po, sir. Hindi pa kasi niya kayo kilala. Lovely, humingi ka ng pasensya sa kanila. Oh. Sorry. Sir, pasensya na talaga. Gusto niyo po ba kami na lang aalis dito? Para naman po maging komportable kayo sa pagkain niyo. Wag na. Pero ma-appreciate ko
kung lalayo kayo ng konti. Sige po, sir. Aalis na lang po kami dito. Nakakahiya naman po. After what my girlfriend did. Pasensya na po talaga, sir. Bye, sir. At kinaladkad na nga ni Rico si Lovely palabas ng restaurant. Pinagmasdan ni na Jairus at Elaine ang naglalakad na dalawa papalabas ng establishmento. Are you okay? I'm okay, Jairus. Pero, totoo ba yun? Vice President ka ng isang kumpanya? Maupo ka. Let's talk about that here. Actually, yun talaga ang reason kung bakit kita pinapunta rito. Naupo na nga sila sa mesa at umorder na muna ng pagkain. Ang totoo niyan, Elaine, hindi ako average earner. I earn 6 digit per month. Thanks to our company. At ako nga ang vice president ng company namin. Patawarin mo ko kung nagsinungaling ako sa'yo. Sinabi ko na virtual assistant lang ako. Gusto ko lang subukan. If you are someone na ATM lang ang tingin sa lalaki, kagaya ng babaeng yun. Oo, isa pa yan. Gusto ko pag-usapan natin yan. Sa totoo lang, medyo masama ang loob ko na nagsinungaling ka sa akin. But I guess, kailangan kitang intindihin. Ano bang experience mo sa babaeng yun dati? Pinirahan ka lang ba niya? Hindi naman sa ganun. Never ako nakipag-date habang nagpapayaman ako. I just focused solely on my business and in my career. Pero before, nung delivery rider lamang ako. That was like before 10 years ago. I got engaged to Lovely. Oo, yun Karen na yun. Nakapulot kami ng isang bag sa kalsada na naglalaman ng 5 milyong piso. Ayaw niyang isauli ang pera. Pero gusto ko. And she threatened me na kung isusurrender ko ang perang yun sa mga pulis, iiwan niya ako sa ere. And she did it. So, sinauli mo yung pera? Oo, sinuli ko yung pera kay Sir Ivan, yung CEO ng company. Si Sir Ivan ang tumulong sa akin para makarating kung saan ako ngayon. Kaya sobrang laki ng utang na loob ko sa kanya. Kung hindi dahil sa kanya, baka nagtatrabaho pa rin ako ng 14 hours a day sa kalsada. Ganun ba? Nakaka-proud ang ginawa mo. Sa panahon ngayon, wala nang ibang iniisip ang mga tao kung hindi ang pera. Bihira ka na lang makakahanap ng mga taong kagaya mo. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit kinakailangan magpanggap ka na hindi ka vice president ng kumpanya. Huwag ka mag-alala. Hindi naman ako galit sa'yo. Gusto ko lang i-clarify kung may iba ka pang sinesikreto sa akin. Wala na, Elaine. Yun lang ang kasinungalingan na hindi ko sinabi sa'yo. Thank you, Jairus. Si Jairus si Kamo, isa ng vice president ng kumpanya. Paano naman nangyari yon? Hindi ko rin alam, ma. Gulat na gulat ako. Parang hindi ako makapaniwala. Ay, imposible namang maging vice president ng kumpanyang tangang yon. Imposible yon. Ay, Lovely. Kung ganoong kataas ang posisyon ng lalaking yon, ay di ang ibig sabihin, mas mayaman yon kaysa kay Rico. Ay, nako. Anak, mahal, naiisip mo ba ang naiisip ko? Oo naman, mahal. Naiisip ko nga. Oh, bakit kayo nakatingin sa akin ng ganyan? Uy, bakit ba? Hindi mo ba naiisip ang naiisip namin ng papa mo? Hindi nga po. Ano ba yun? Uy, ikaw naman, kay kunwari pa eh. Alam ko kung anong nasa isip mo. Saan ka naman magaling, hindi ba? Hindi yan mangyayari. Imposible namang makipagbalikan sa akin ng lalaking yun after what everything happened.
Subukan mo lang. Malay mo naman, magbago pang isip niya, anak. Posible naman, Ma. Lalo na sa ginawa ko kahapon. Bakit? Ano ba kasing ginawa mo? Ay, basta. Umalis ng bahay si Lovely nang iniisip ang plano ng kanyang mga magulang. At yun ay ang makipagbalikan siya kay Jairus. May pagdadalawang isip na baka i-reject lamang siya ng lalaki. Ngunit at the same time ay umaasa siya. Tiwala siya sa kanyang kaseksihan at kagandahan. Kaya matapos ang ilang sandaling pag-iisip, nakapagdesisyon na siya at yun ay ang makipagbalikan sa dating niyang nobyo. Anong ginagawa mo rito? Jairus, pwede ba kitang makausap? No! Teka. Huwag ka muna umalis. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na ngayon. Dahil marami pa akong gagawin. Kasi gusto ko sana humingi ng tawad sa mga nagawa ko sa'yo noon. Hindi mo na kailangang humingi ng tawad. Dahil pinatawad na kita. Matagal na panahon na. In fact, I even forget about you. Kung hindi lang kita nakita ulit, baka iisipin ko, never ka nang nag-i-exist sa buhay ko. Naiintindihan ko kung saan galing ang sama ng loob mo sa akin. Kaya nga personal akong humihingi ng tawad sa'yo. Bakit ka humihingi ng tawad? Bakit ngayon lang? Bakit hindi noon? Kasi, ngayon lang kita nakita ulit. Ngayon lang? Nagkita tayo ilang araw ang nakalipas. At hindi ka humingi ng tawad. Sa halip, ininsulto mo ko. Kami ng nobya ko. Mayroon ka pa bang sasabihin? Kung wala na, aalis na ako. Mali ang iniisip mo sa akin, Jairus. Bakit? Masama ba kung mangarap ako ng mas magandang buhay? Ang future lang naman nating dalawang iniisip ko noon Para magkaroon tayo ng magandang buhay. Ang plano ko talaga noon, ipapatayo ko ng negosyo ang perang yun. At kapag lumaki yung pera at dumoble, isusurrender ko yan sa pulisya. Yun talaga ang plano ko. Pero hindi mo tinanong ang side ko dahil wala kang ibang nasa isip mo kundi ikaw lang. Feeling mo, ako lang ang masama. Ikaw ang mabuti. Naaalala ko nun, sinabi mo sa akin na wala akong mararating sa buhay. Dahil sa katapatan ko. Pero ang katapatan kong yun, ang isa sa mga factor kung bakit nandito ako ngayon. Sinabi ko yan, hindi para maging mayabang. It's for you. For you to realize how honesty is important para sa ating mga tao. Jairus, wala na ba talagang chance na magkabalikan tayo? Never kita nakalimutan. I still love you. Please, Lovely. Mahiya ka naman sa sinasabi mo. Umalis ka na. Busy ako. Visit ka. Akala mo kung sino ka? Makukuha rin kita, Jairus. I know you. Alam kong mahal na mahal mo ko. Patay na patay ka pa nga Nang mga sumunod na araw, kinausap ni Lovely si Rico. Rico, let's break up. Ano? Anong ibig mong sabihin? Ikakasal na tayo next month. Tapos magbe-break pa tayo? Basta! Ayoko na mag-explain. Ayoko na sa'yo. Tapos ang usapan. Alam ko na. Dahil ba, muli mong nakita yung ex mo na si Sir Jairus? Wala siyang kinalaman dito. Don't twist my words. Wala akong sinasabing ganyan. Akala mo ba, hindi kita pina-background check? I know your past. At pati na rin ang lahat ng mga lalaking pinirahan mo nun. Iniisip mo ba, babalikan ka ni Sir Jairus after everything what you did to him? Tumahimik ka! Hindi yan totoo. Tanggapin mo na lang na hindi kita mahal. At mag-move on ka na lang. Don't make things complicated!
Don't make things complicated. You understand na 300,000 pesos na ang naiprepare ko at nagastos ko para sa kasal natin. At gusto mo lang na mag-move on ako? Sige, maghiwalay na tayo. Pero ibalik mo lahat. Ang lahat ng naitulong ko sa'yo at sa mga magulang mo. Anong sabi mo? Sinusumbot mo bang lahat ng mga naitulong mo sa akin noon? Oo! Masama mong pakinggan! Pero mas masama ang ginawa mo sa akin! Binigay ko sa'yo ang lahat. Binigay ko sa'yo lahat ang iniling mo! Dahil pinaniwala mo ko. Namahal mo ako! Minahal naman talaga kita eh. It's just so happened na nawala yun. Mag-move on ka na lang at maghanap ng ibang babae dyan. Marami ka pa namang mahahanap dyan eh. No! That's not gonna happen, lovely. I will make sure na hindi ka magiging masaya. Ang maging miserable, yun na lang ang magiging kapalit ng paggagago mo sa akin! Bahala ka sa kung anong gusto mong gawin. Talaga, huwag mong tangkain na makipagbalikan kay Sir Jairus dahil hindi yun mangyayari. Masasayang lang ang oras mo. Tingin mo ba? Rich men will take you seriously once na makita nila yung pagitan ng mga hita mo. Gamit na yan. Matatandang mayaman na lang ang gagamit dyan. Ah, hindi. Baka nga kahit sila, kapag nakita nila yan, mawawalan sila ng gana. Bahala ka kung anong gusto mong isipin. Umalis na si Lovely, sabay irap ang mga mata. Maging siya ay hindi sigurado kung tama ang desisyon na pinili niyang tahakin. Dapat ba'y sinigurado niya muna na wala na siyang pag-asa kay Jairus bago niya hiniwalayan ang kanyang nobyo. San? Tama ang desisyon kong nito. Jairus, aaminin ko. Mahal ko ang pera. Pero nung malaman kong mayaman ka na ngayon, bumalik lahat ng pag-ibig ko sa'yo. Na ang akala ko tuluyan ko ng binaon sa limot. Mahal pa rin kita. Elaine, alam kong 2 months pa lang tayong mag-on. For you, that could be too soon. Pero, gusto mo bang magpakasal na tayo? Nasa tamang edad na tayo pareho. At gusto ko nang magkaroon ng anak. Pero yun, ay kung papayag ka lang. Hindi kita pinipilit. I can wait. Once you're ready. Jairus, gusto ko na rin magkaroon ng anak. Actually, nangangamba na nga rin ako na baka maabutan na ako ng menopause. Pakiramdam ko, secured naman ako sa'yo. Mahal na mahal kita. At tandaan naman akong ibigay ang sarili ko 100%. Idagdag pang mga panay papuri ni Sir Ivan sa'yo. Kung gaano ka kabuting tao, wala na rin naman akong rason para patagalin pa ang relasyon natin. We can get married soon. Talaga? Thank you so much, Elaine. I will make sure na aalagaan kita at mamahalin. Maraming salamat. Salamat din. Dahil dumating ka. Mahal kita, Jairus. I love you more. Kuya, dito na lang po. 200 pesos lang, ganda. Ano? 200 pesos? Ang mahal naman yan. Kuripot ka ba? Nagpa-special po kayo. Mahal talaga ang gasolina ngayon. Para sa isang cheap na tricycle? Ang mahal ng 200 ha? Ikaw ba'y magbabayad o hindi? Para madala na kita sa barangay. O ayan, pulutin mo ang 200 pesos. Aba, bastos ka ha. Bakit mo tinapon sa lupa itong pera? Hindi ko tinapon sa lupa yan, no? Nalaglag sa kamay ko. May butas kasing kamay ko eh. Nako,
Pasalamat ka dahil babae ka. Dahil kung hindi, kinulata na kita. Che! Maiwan na nga kita! Ang baho-baho ng tricycle mo! Habalusin kita eh! Sa loob ng halos 10 taon na pagbubuhay mayaman ni Lovely ay tumaas ng sobrang tingin niya sa kanyang sarili. Halos hindi niya na magawang lumingon sa kung saan man siya nagsimula, pati ang kanyang mga magulang. Ika nga, like parents, like daughter. Hindi na sa Panginoon ang sinasamba nila, kung hindi ang pera na. Naglakad si Lovely papunta sa bahay na paroroonan niya. Teka, nasan ba rito yung bahay na matandang yun? Itinext sa akin yun ni Anton eh. Yung friend namin ni Jairus. Hinanap niya ito ng hinanap hanggang sa wakas ay mahanap niya ito. Teka, ito ba talaga ang bahay ni Jairus? Wow! Ang laki! At ang ganda pa! Kung ganon, sobrang yaman na pala talaga ng lalaki yun. Di ako makapaniwala. Hello po, tita? Oh, Lovely, anong ginagawa mo dito? Tita? Pwede ko ba kayong makausap? Wait lang, diyan ka lang ha, may kukunin lang ako. Sige po, tita. Maghihintay lang po ako dito. Isinara ng ina ni Jairus ang gate at sa muli nitong pagbukas, tinapunan niya ng tubig galing sa maliit na palanggana ang kalahating katawan ni Lovely. Bagay na labis na ikinawindang ng dalaga. Ayan ang bagay sa'yo. Ang akala mo ba, hindi ko alam kung anong pakay mo rito? Sinabi na sa akin ni Jairus, kinuha mo raw ang address ng bahay niya mula kay Anton. At alam ko kung anong gusto mong sabihin sa akin. Hihingi ka ng tawad? Magpapaawa ka para tanggapin ka ulit ng anak ko? Sa kahihiyang ibinigay mo sa anak ko, sa tingin mo, mapapatawad kita? Tita naman eh. Nagsasorry na nga eh. Ayaw mo pa? Hindi mo kailangan gawin yan. Dahil matagal ko na yung nakalimutan. Kung nandito ka para kumbinsihin ako na magkamalikan kayo ng anak ko, pwes manigas ka. Dahil hindi mangyayari yon. Hindi ko gugustuhin magkaroon ng manugang na mukhang pera. Matanda ko talaga. May araw ka rin sa akin. Hanggang may dumating na isang kotse at lumabas rito sina Jairus at Elaine. Oh, ba't basang-basa ng tubig si Lovely? Yung nanay mo, binuhusan ako ng tubig. Ha! Deserve! Nga pala anak, ba't naparito ka? Ma, nandito ako para bigyan kayo ng good news. Aba, o ano naman kaya yung good news na yan? Ikakasal na po kami ni Elaine. Ha? Nag-propose na po ako sa kanya. At umuo po siya. Naku, ay congratulations mga anak. Bigyan niyo ako ng maraming apo, ha? Susubukan ko po, tita. Hindi, simula ngayon. Mama na ang itatawag mo sa akin. Teka, bakit ang bilis niyo naman yata magpakasal? Wala ka nang pakialam doon. Sino ka ba para mangyalam sa buhay namin? Ang yabang mo ha. Gusto mo? Dagdagan ko yung peklet mo sa braso mo? Di bali na may peklat. Kesa naman makinis nga. Basura naman ang ugali. Hoy, Lovely. Tigil-tigilan mo nga yung pag-iinsulto mo sa katawan ni Elaine. Lalo na kung hindi mo naman alam kung saan niya nakuha ang mga yon. Shut up! Maghihiwalay rin kayong dalawa, Elaine. Tingin mo ba? Loyal na tao yan si Jairus. Nagkakamali ka. Ilang beses na yung nagloko. Abat, napakasinungaling mo talaga. Grabe ang sama ng ugali mo, Lovely. It's okay po, Mama. Bakit naman ako maniniwala sa kanya? Sa klase ng ugali niya na ipinapakita, wala pong value ang mga salita niya sa akin. Mabuti pa. Elaine, Mama, pumasok na tayo. At baka malasin pa tayo ngayong araw na to. At pumasok na nga ang tatlo sa kanilang bahay. Naiwan si Lovely sa labas na basang-basa ang pang-ibaba. Galit na galit at nakaramdam ng kahihiyan.
Pakiramdam niya ay napakadesperada na niya sa kanyang ginawa. Bagamat totoo naman talaga ang lahat ng yun. Maliban doon, nakaramdam din siya ng matinding pagsisisi dahil sa kanyang pag-iwan sa binata noon. Makalipas ang 3 taon at ginanap ang kasal ni Jairus at Elaine, piling-piling tao lamang ang kanilang inimbitahan, malalapit at mga importanteng tao lamang. Nang sumunod na taon naman, nagpakasal na si Ivan sa kanyang nobya na kung saan imbitado din ang pamilya ni Jairus. Patuloy ang paglago ng kanilang negosyo hanggang sa dulo, hindi nila iniwan ang isa't isa. Habang nasa magandang buhay ang mag-asawang sina Jairus at Elaine, si Lovely naman ay nangangapa pa rin sa dilim matapos na walang utak niyang hiniwalayan si Rico. Magandang araw po, madam. Nandyan po ba si Miss Lovely Perez? Buhay, nandito nga. Bakit mo naman hinahanap ang anak ko? 3 buwan na kasi siyang hindi nakapagbabayad ng utang niya sa bangko. Kapag hindi pa siya nakapagbayad ng 1 buwan pa, ipapabarangay na namin siya. Paano ikaw mo? Paano naman nagkaroon ng utang ang anak ko? Aba, siya po ang tanungin ninyo. Ay, teka nga. Lovely! Lovely! Halika nga rito! Ano yun, ma? Uy, ano to? May hindi ka raw binabayaran na utang. 3 buwan na raw. Oo, ma. Ito yung utang na ginamit natin sa pagpapaayos ng bahay. Ay, Diyos ko naman! Ano ba? Napaka-inutil mo talaga! Ikaw palang umutang at hindi si Rico! Hindi nga eh. Hindi siya pumayag. Kung alam ko lang na ganitong mangyayari di na sana ako pumayag. Uy, paano yan? Saan ka kukuha ng ipambabayad mo sa utang na yan? Ayan na nga hindi ko pa alam. Alam mo namang wala akong trabaho. At umaasa lang ako sa mga Ay nako, may ibabayad po ba kayo o wala? 1 buwan pa at wala pa rin kayong ibabayad, magkakabaranggayan na tayo. Doon, magkakapirmahan tayo at kukunin namin ang lahat ng ari-arian nyo para lang pambayad sa mga utang mo. Ay, nako, hindi pwede yan. Abay, magkakamatayan tayo. Pero hindi nyo pwedeng kunin itong bahay namin. Ay, saan kami matutulog kapag kinuha nyo to? Abay, hindi naman namin problema yun, Lola. Lola! Hoy! Para sabihin ko sa'yo, hindi pa ako matanda. Ang lakas ng loob mong tawagin akong Lola. Sa tanda mong yan, tatawagin mo ako ng ganyan. O sige ho. Ganun na lang ho, manang. Babalik na lang ho kami sa susunod na buwan. At kukunin namin ang lahat ng pwede namin kunin para mabayaran lang ang utang ng anak nyo. At umalis na nga ang taga-singil. Ay, Diyos ko, paano na to? Abay, gumawa ka ng paraan. Hindi tayo pwedeng mapalayas dito. Saan na lang tayo pupulutin nito, ha? Kapag kinuha tong bahay natin. Eto na nga Susubukan kong makipagbalikan kay Rico. Uy, naku naman talaga, oo. Bakit hindi ka pa naghahanap ng ibang lalaki kasi? Hindi Isang gabi lang nila akong kinakausap. Kapag nakakita na nila itong ko na gamit na, hindi na sila nagchat-chat kinabukasan. Ay, matanda kasing hanapin mo. Yung mayaman na malapit ng mamatay. Ayoko nun, no? Kadiri. Gusto kong yumaman. Pero at least, nag-e-enjoy naman ako. Ay, naku, pwede ba, Lovely? Huwag ka na mag-inarte. Sa lagay nating ito, hindi pwedeng nag-iinarte ka pa. Susubukan ko ho, makipagbalikan kay Rico. Siguro naman, may natitira pang pagmamahal sa akin yun. Abay, kumbinsihin mo. Gawin mo ang lahat para magkabalikan kayo noon. Ang tanga-tanga mo kasi. Bakit mo naisipang hiwalayan yon? Hindi mo pa naman nakukuha pabalik si Jairus. Hindi ginagamit ang utak. Oo na nga po, ma. Oo na. Huwag na tayo magsisihan pa. Tapos na Ibinabalik-balik niyo pa.
At dito na po nagtatapos ang kwento para sa araw na ito. Sana po'y nagustuhan ninyo ang kwentong ito at kinapulutan ng aral. Muli, maraming salamat sa patuloy ninyong suporta sa ating channel. Kung kayo pong nasa kalagayan ni Lovely, sa tingin niyo po ba, ano ang dapat niyang gawin? Mag-iwan po kayo ng inyong komento sa ibaba.